Ramdam na ramdam ni Santiago ang pagod mula sa mahabang biyahe. Unang beses pa lamang niyang tumuntong sa Maynila at hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang kaba at pananabik. Nais ng kanyang ama na doon na siya manirahan kasama ang bago nitong pamilya. Sa hirap ng buhay sa probinsya, pumayag na rin si Santiago. Ano nga ba ang mararating niya kung mananatili siya roon kasama ang kanyang lolo at lola? Alam niyang kailangan niyang makapagtapos ng kolehiyo at nangako naman ang kanyang ama na susuportahan siya hanggang sa dulo. 10 taong gulang pa lamang si Santiago nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Napakasakit ng panahong iyon para sa kanya. Ang kanyang ina, may sarili ng pamilya, ngunit hindi naging madali ang pananatili niya roon. Hindi sila magkasundo ng kanyang kapatid na lalaki sa panig ng ina. Samantalang ang kanyang ama, nagkaroon na rin ng bagong pamilya sa Maynila, mga taong hindi pa niya nakikilala kailanman. Pagdating niya sa hintayan, sinalubong siya ng kanyang ama. Napansin agad ni Santiago ang sasakyan nito, mukhang may kaya na talaga ito sa buhay. Kasama rin ng kanyang ama ang asawa nito, ang babaeng tatawagin niyang madrasto mula ngayon. Ninitian siya nito ng magiliw, at kahit kinakabahan siya, dama niya ang kabaitan nito. Habang nasa biyahe, maraming tanong ang kanyang ama. Magalang naman itong sinagot ni Santiago, kahit pa may konting distansya pa rin sa kanilang usapan. Hanggang sa marating nila ang isang napakalaking bahay. Pagkakita pa lang ni Santiago sa bahay, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, bakit nga ba ako nanatili sa maliit na barong-barong sa probinsya, samantalang narito pala ang ganitong kagandang tahanan ng aking ama. Hindi niya lubos maisip na ganoon pala kay amo ng kanyang ama. Kung sana dati pa siya pumayag na tumira rito, baka noon pa maganda na ang takbo ng kanyang buhay. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad na napansin ni Santiago ang isang babae sa malaking sala. Nakaupo ito, at sa simpleng pananamit, isang maikling shorts at sandong nakalabas ang pusod, kitang-kita ang makinis nitong balat at mahahabang binti. Maganda ang babae, parang modelo, at may katangkaran pa. Ang kanyang presensya ay tila samikop sa buong silid. Parang mayaman din ang kutis nito, at hindi maikakailang pumukaw ito ng pansin ni Santiago. Ipinakilala siya ng kanyang ama sa babae. Camila, ang sabi nito habang nakangiti at inilahad ang malambot nitong palad para makipagkamay. Anak pala ito ng madrasto niya. Tinanggap ni Santiago ang kamay nito, at sa simpleng galaw na iyon, dama niya ang yaman at pribilehiyong kinalakhan ng dalaga. Sa loob-loob ni Santiago, hindi niya maiwasang mag-isip, siguro kaya iniwan ng aking ama ang aking ina dahil mahirap lamang ito. Siguro hinanap niya ang ganitong buhay, ang ganitong klase ng tao. Hindi naging madali ang lumaki sa isang sirang pamilya. Para bang may kulang sa kanya na kailanman na hindi na mabubuo. Naiinggit siya noon sa mga batang may magulang na laging gumagabay at nag-aalaga. Ngunit matagal na niyang tinanggap ang katotohanan iyon. Ganito talaga ang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, nangako si Santiago sa sarili, balang araw, hindi ko hahayaang masira ang sarili kong pamilya. Babawi ako. Sisiguraduhin kong magiging buo at masaya ang aking tahanan. Camila, ihatid mo si Santiago sa magiging silid niya rito. Kailangan na naming umalis ng Tito Mateo mo. May importante kaming lakad ngayon, kaya ikaw na muna ang bahala kay Santiago. Santiago, feel at home, wika ng madrasto niya, na may ngiti sa labi. Tumango lamang si Santiago bilang tugon, hindi pa rin sanay sa bagong kapaligiran. Nagpaalam na ang kanyang ama at madrasta, at ilang sandali lang ay naiwan na silang dalawa ni Camila. Tahimik si Santiago. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o paano magsisimula ng usapan. Masyado pa siyang nahihiya sa dalaga. Ngunit tila walang alintana si Camila sa kanyang pag-aalangan. Tumayo ito, naglakad palapit sa kanya, at sinabihan siyang sumunod. Wala siyang nagawa kundi sundan ito habang naglalakad sila patungo sa kanyang magiging kwarto. Habang naglalakad, parang natural lamang kay Camila ang pakikitungo sa kanya, na para bang matagal na silang magkakilala. Nakapagluto na si Manang ng tanghalian. Ilagay mo na lang muna ang mga gamit mo dito para makakain na tayo, sabi nito, sabay kuha ng bag na dala niya. Hindi na nakatanggi si Santiago at hinayaan na lamang ito.
Maya-maya, hinayla na siya ni Camila palabas ng kwarto. Halika na, kumain na tayo, Anito, na may casual na ngiti. Ramdam ni Santiago ang gutom, kaya sumunod na lamang siya. Napansin niya rin ang maganda at magiliw na pakikitungo ng babae. Ngunit hindi niya rin naiwasan ang kakaibang tingin nito sa kanya, mga titig na tila may ibang ipinapahiwatig. Nang makarating sila sa hapagkainan, nagulat si Santiago sa dami ng pagkaing nakahain. Napakaganda ng pagkakaayos ng mesa, ngunit mas nangingibabaw ang hiya niya habang kaharap si Camila. Tahimik siyang umupo, hindi alam kung paano magsisimula. Hindi mo ba nagustuhan ang minuto ni Manang? Masarap siyang magluto. Tikman mo, alok ni Camila, kasabay ng isang mapanuksong ngiti. Tumango si Santiago at tinikman ang pagkain sa kanyang harapan. Napakasarap na ng mga ito, kaya hindi na rin niya napigilan ang kanyang gutom. Tahimik siyang kumain habang si Camila ay patuloy na nakatingin sa kanya, waring nagmamasid. Maya-maya, bumasag si Camila ng katahimikan. Alam mo, napakatahimik mo. Like, hello, hindi masama ang kausapin ako. Don't tell me masyado kang nagagandahan sa akin. Napahinto si Santiago sa pagkain at napatingin sa babae. Sa puntong iyon, hindi niya napigilan ng mapangiti at matawa. Maganda ka naman talaga, sa wakas ay nasabi niya, medyo nahihiya pa rin. Ngumiti si Camila, halatang sanay na sa ganitong papuri. I know, hindi na bago sa akin. Ako pa ba? Sagot nito, sabay kindat. May konting kayabangan sa tono nito, ngunit sa halip na mainis, napansin ni Santiago na cute itong tignan. Napangiti siya, mukhang magiging masaya ang bagong buhay niya rito. Habang magkasama sila sa hapagkainan, unti-unting nawala ang hiya ni Santiago. Napansin niya kung gaano ka-talkative si Camila. Hindi ito nauubusan ng kwento at ang bawat salita nito ay tila may kasamang aliw. Hindi rin nakakasawa ang maganda nitong mukha, ang malalalim na mata, ang mapupulang labi, at ang katawan nitong tila perpekto. Sa kabila ng lahat, dama rin niya ang pagiging magaan ng loob nito. Parang natural lang ang lahat kapag kasama niya ito. Ang unang araw ni Santiago sa bahay ng kanyang ama ay hindi naging boring, taliwas sa inaasahan niya. Sa halip, mukhang naging malapit sila ni Camila sa isa't isa sa maikling panahon lamang. Sanay na sanay ito sa pakikisalamuha at tila hindi man lang naiilang na naroon siya. Sa isip ni Santiago, mukhang magiging exciting ang bagong buhay niya kasama si Camila. Hindi niya maiwasang maghintay sa mga susunod pang araw. Kinagabihan, naroon sila sa silid ni Camila. Inaya siya nitong mag-movie marathon habang pinapapak nila ang popcorn na mismong si Camila ang nagluto. Baka bukas pa makauwi sina tito at tita, casual na sabi nito, kaya naisip nilang sulitin ang gabi sa panonood. Maganda rin naman ang kanilang napiling mga pelikula, mga horror at love story na parehong kinagigiliwan nilang panoorin. Para mas exciting, pinatay pa ni Camila ang ilaw sa silid. Mas may thrill kapag madilim, aniya na may mapanuksong ngiti. Nagsimula na ang palabas. Malaki ang TV sa silid ni Camila at napakalawak din ang espasyo roon. Tahimik lamang si Santiago na nakaupo sa gilid ng kama habang panakanak ang sumusubo ng popcorn. Paminsan-minsan ay nagtatanong si Camila tungkol sa mga eksena sa pelikula, mga tanong na ni Santiago mismo ay hindi alam ang sagot. Sa kabila ng madilim na paligid, ramdam niya ang init ng presensya ni Camila sa tabi niya. Ngunit walang kakaibang nangyari ng gabing iyon. Lumipas ang mga araw ng mabilis, at sa bawat araw na magkasama sila, mas naging malapit sila sa isa't isa. Lagi siyang isinasama ni Camila sa tuwing ito'y gumagala, at tila naging natural na ang kanilang pagkakaibigan. 2 linggo na lang bago ang pasukan. Nakapag-enroll na si Santiago sa universidad na papasukan niya, at masaya siyang malaman na magkasama pa rin sila ni Camila. 1 taon lang naman ang tanda nito sa kanya, kaya halos magkasabay silang gumagawa ng mga bagay. Sa araw-araw, tila sunod-sanyayon si Santiago kay Camila. Hindi naman niya ito alintana, ngunit nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba nang minsang may lihim siyang nadiskubre. Gabi na noon, at balak sana niyang yayain si Camila na manood muli ng pelikula. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng silid nito, nakalimutan yata ni Camila na i-lock ang pinto.
Sumilip si Santiago at nakita niya si Camila na nakaharap sa computer habang may kausap na lalaki sa video call. Sa una, tila normal lang ang eksena, ngunit napansin niyang may kakaiba sa kilos ni Camila. Hindi niya maaninag ng buo ang ginagawa nito, ngunit tila may nangyayari sa pagitan nila ng lalaking nasa screen. Aalis na sana si Santiago, ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Napako ang kanyang tingin kay Camila. Napakaganda nito, artistahin ang mukha, perpekto ang katawan, at bawat galaw nito ay tila may magnetong humihila sa kanya. Ramdam niya ang init na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Simula ng gabing iyon, hindi na niya maialis sa isip si Camila. Para bang sa bawat pagkakataong magkasama sila, mas lalong lamang itong gumaganda sa kanyang paningin. Isang gabi, muli silang nanood ng palabas sa telebisyon. Comedy ang tema ng pelikula, kaya hindi na nag-abala si Camila na patayin ang ilaw. Ngunit para kay Santiago, medyo boring ang palabas. Palalim ng palalim ang gabi, ngunit wala pa ring balak umalis si Santiago. Para bang may nais siyang gawin, isang bagay na matagal na niyang pinipigilan ngunit tila hindi niya kayang kontrolin. Ikaw na muna ang manood ha, biglang sabi ni Camila habang tumayo. Magpapalamig lang ako ng katawan. Masyado kasing malagkit. Babasin ko lang ang katawan ko, dagdag nito, sabay lakad papunta sa banyo. Tahimik lang si Santiago habang pinapanood ang bawat hakbang ni Camila. Napakaganda ng indayog ng balakang nito, at hindi niya maiwasang mag-isip ng mga bagay na pilit niyang itinataboy sa kanyang isipan. Para bang gusto niyang takbuhin ito, yakapin, at hawakan. Ngunit nanatili siyang nakaupo, pinipilit pigilan ang sarili. Naghintay pa ng ilang minuto si Santiago bago lumabas ng banyo si Camila. Nakatapi na lamang ito ng tuwalya kaya naman ganoon na lamang ang ginawang paglunok ni Santiago. Amoy na amoy niya ang mabangong halimuyak na nanggagaling kay Camila. Para bang habang tumatagal siya sa kanyang kinauupuan tuluyan na siyang nawawalan ng kontrol. Hindi siya mapakali hanggang sa makita niyang bigla na lamang bumagsak sa sahig ang tuwalang ginamit ni Camila. Buong akala ni Santiago hindi iyon sinasadya ngunit napanganga na lamang siya nang makitang nakatingin sa gawin niya ang babae at talagang sinadya nitong magpakyut sa kanya. Halos hindi maprocess sa kanyang utak ang mga nangyari para bang napako lamang ang kanyang mata sa babaeng nasa kanyang harapan. Maya-maya pa, humakbang ito palapit sa gawin niya. Ibang-iba ang tingin nito sa kanya, nangungusap at talaga namang siya'y naaakit. Nanuyo ang kanyang lalamunan, hindi niya magawang kumilos sa kanyang kinauupuan. Nakatingala lamang siya sa magandang dilag na noon ay tuluyan ang nakalapit sa kanya hanggang sa kinuha ng babae ang kanyang kamay tsaka iyon ipinahawak sa braso nito. Hindi mo ba nararamdaman, pag-ulong na tanong nito na siyang ikanalito niya? Pakinggan mo, Santiago, hindi ba at mabilis ang tibok ng puso ko? Gusto kita, Santiago, so please, gawin natin ang bagay na iyon. Pakiusap, Santiago. Naminog ang mga mata ni Santiago. Iniisip niya na baka nananaginip lang siya na baka namamalik mata. Lamang siya, ngunit nagawa na siyang halikan ng babae. Halik na hindi niya inaasahan kaya naman nagkaroon pa ng pagkakataon si Camila na sakupin ang kanyang mga labi. Ramdam niya ang init kahit naman siguro sinong lalaki ang manginginig sa ganitong sitwasyon. Biglaan, ngunit pakakawalan pa ba ni Santiago ang ganoong pagkakataon? Tumugon siya sa halik ng babae at niyapos ang babae para bang napaka-perpekto ng hugis ng nito. Katawan nito na talaga namang hindi na siya makakapaghintay pa. Mas lumalim pa ang halik na kanilang pinagsaluhan hanggang sa nagawa niya itong ihiga sa sarili nitong kama. Ngunit bago ang lahat, inutusan muna siya ni Camila na siguraduhin nakasarado ang pinto ng silid nito. Tumalima naman siya at talagang halos hindi na magawang maghintay pa nang matagal nang mailak niya ang pinto. Dali-dali siyang bumalik sa kinahihigaan ng dalaga. Mabilis na niyang sinakot muli ang labi nitong malambot at kaagad na napakapit naman ito sa kanyang batok at ipinaubaya sa kanya ang lahat. Pilit nang pinipigilan ni Camila ang paghiyaw dahil sa ginagawang pagpapasaya ni Santiago sa bagay na iyon sa kanya. Patindi ng patindi ang ginagawa ni Santiago. Walang katulad sa ligaya ang naramdaman ni Santiago nang tuluyan niya nang makuha si Camila. Napapahigpit naman ang paghawak sa kanya ni Camila sabay ng pagbulong nito sa kanyang pangalan.
Salubong ang mga kilay nito nang kanyang abutin ang mga labi nito at binigyan niya ito ng mas malalim pang halik, kasi simula pa lamang nila, ngunit gusto nang marating ni Santiago ang dulo. Ayaw niyang matapos ang ganoong tagpo at kulang na lamang durugin niya si Camila. Labis ang panggigigil niya rito, halos masira na nga ang kama. Walang makakapigil kay Santiago ang mga oras na yun, kailangan niyang magawa ang kanyang nais nang sa ganoon, hanap-hanapin siya ni Camila. Ganoon na lamang ang ginawa niyang pagkagat sa labi sapagkat masyado na siyang nasasayahan. Pinipigilan niya ang kanyang nalalapit na pagdating sa dulo, ngunit ilang saglit nga lang, tuluyan na iyong narating. Binuhos niya ang lahat at saglit na nagpahinga, ngunit parang hindi pa nasasayahan si Santiago kaya naman muli nilang ginawa ang bagay na iyon. Nasa iisang bahay lamang sila nakatira at walang makakapigil sa kanila. Katulad ng gabing yun, tiyak na natutulog na ang kanilang mga magulang. Buong akala ng mga ito, nanonood lamang sila ng movie ni Camila. Ang hindi alam ng mga ito ay nagsisimula sila sa kakaibang gawain. Ayos lang naman iyon sapagkat hindi naman sila totoong magkapatid. Wala namang masama sa ginagawa nila as long as walang nakakahuli sa kanila at hindi iyon malalaman ng kani-kanilang mga magulang. Nang gabing yun, nakatatlong beses pa sila ni Camila kaya naman ang matapos talaga namang pagod na pagod silang pareho. Nang sumunod na araw, naging madalas sa mga ginagawang iyon ni Santiago at Camila. Akala ng binata, wala nang katapusan ng kaligayahang kanyang nararamdaman sa tuwing kasama niya ang babae. Wala mang malinaw sa sinasabi ni Camila kung ano ba talagang meron sa kanilang dalawa, hinayaan na lang niya. Alam niya sa kanyang sarili na hindi lamang ang bagay na iyon ang kanyang habol sa babae. Habang tumatagal kasi, nagkakaroon siya ng pag-ibig para sa babae. Ngunit isang gabi, hindi nakauwi ang kanilang mga magulang at kasalukuyan niya ring hinihintay si Camila. May pinuntahan kasi ito mula pa ng tanghali at sumapit ng 6:00 ng gabi, hindi pa rin ito nakakauwi. Ganoon na lamang ang pag-aalala ni Santiago at naghintay pa siya ng kalahating oras nang sa wakas ay nakauwi na si Camila. Ngunit ganoon na lamang ang pagtataka ni Santiago nang makitang may kasama si Camila, isang gwapong lalaki na ng kanyang salubungin ng mga ito, isang simpleng ngiti lang ang iginawad ni Camila sa kanya sabay pakilala nito sa kasamang lalaki. Ganoon na lamang ang gulat ni Santiago nang mapag-alaman na BF pala nito ang lalaki. Buong akala ni Santiago walang boyfriend si Camila. Buong akala niya gusto siya nito sapagkat hindi nawala sa kanyang alaala ang sinabi nitong gusto siya nito tapos magdadala ito ng lalaki sa bahay nila at sasabihing boyfriend nito yun. Paano naman sila? Ano ang mangyayari sa kanila? Ano ang ibig sabihin ng mga nangyayari sa kanila gabi-gabi? Ganoon na lang ba yun? Ganoon pa man, hindi niya nagawang magsalita para bang wala naman siyang karapatan. Ang tanging nagawa na lamang niya ay ang tahimik na nasasaktan para bang nagkaroon siya ng una niyang kabiguan. Huwag mong sabihin kina mommy na may dinala akong lalaki rito ha. Ikaw na ngang nakakaalam nito, may tiwala ako sa iyo, sabay kindot pa nito sa kanya na mas lalong niyang ikinainis. Nagawa pang pumasok ng mga ito sa silid ni Camila. Alam na kaagad ni Santiago kung anong gagawin ng dalawa sa loob. Gusto niyang magmura at sabunutan ng kanyang sarili. Pinaglalaroan lamang pala siya ni Camila. Nagpapagamit ito sa kanya habang mayroon naman pala itong tunay na may-ari. Yun ang unang beses na nasaktan siya dahil lamang sa isang babae. Kung ganoong pinaglalaroan lamang siya ng babae, makikipaglaro siya rito. Hindi siya dapat masaktan. Ang mga babaeng katulad ni Camila na kung kani-kanino lamang kamaka ay hindi dapat kauma ng isang lalaking katulad niya. Lalaki siya't walang nabawas sa kanyang pagkalalaki. Kung mayroon mang talo sa kanilang dalawa, yun ay walang iba kundi si Camila. Nagmukmak na lamang sa kanyang silid si Santiago ng gabing yun. Masama ang kanyang loob at talaga namang gigil na gigil sa galit. Natulog siya nang hindi nakakain ng hapunan, ngunit nagawa pa siyang gisingin ni Camila at sabihing kumain. Hindi siya tumalima at nagkunwaring tulog. Ganun pa man, hindi siya tinantana ng babae hanggat sa napilitan siyang damilat. Malambing siyang niyakap nito tsaka bamulong sa kanyang tenga, naghintay ka ba sa akin? Sorry ha, natagalan kasi iba na ang tinutak nito. Kaya naman mas lalo akong nainis.
Kung alam lamang nito kung paano niya kontrolin ang galit na kanyang nararamdaman. Hindi mo sinabing may boyfriend ka na pala, puno na ang hinanakit na wika niya. Naramdaman naman niya ang paghalik nito sa kanyang noo sabay yakap ulit sa kanya. Talagang walang hiya rin si Camila, hindi man lang ito nandidiri sa sarili Noong mga panahon kasi na yun, malayo si Mark hanggang video call lang kami at hindi iyon sapat. Kaya nga ikaw na lang yung pinagtiyagaan ko, okay lang naman diba? Nagustuhan mo rin naman sa narinig, mas lalong siyang bumilib. Hindi ba sabi mo gusto mo ako? Galit na ang kanyang boses sapagkat hindi na siya makapagtimpi. Oo nga, gusto nga kita. Gusto kitang makasama't gawin yun, anong masama roon? Tsaka bakit ka ba nagagalit? Hindi mo ba nagustuhan ang mga ginagawa natin? O baka naman gusto mong gawin natin ngayon yun? Santiago, masyado akong pagod pero hindi naman kita tatanggihan. Gustong-gusto talagang matawa ni Santiago. Nababaliw na siya sa pag-iisip ni Camila. Anong klaseng babae kaya ito? Anong klaseng pagpapalaki ang ginawa dito ng kanyang ama at ang mami nito? Talagang wala na siyang masabi o iumat at gusto niyang parusahan si Camila, ngunit hindi sa gabing yun. Masyado siyang nandidiri dito, lalo pat alam niyang katatapos lamang itong gamitin ng BF. Kaya pala minsan nakita niya itong may ka-Valentines. Umalis siya sa kanyang kama tsaka diretsyong lumabas. Kakain na lamang siya nang sa ganoon maibsan ang kanyang gutom, mas mainam na yun kaysa intindihin niya ang babaeng katulad ni Camila. Walang kwenta at talaga namang hindi dapat tinutularan, pero dahil sa lalaki siya, gagamitin lang din niya si Camila para sa kanyang pansariling pangangailangan. Titignan na lamang nila sa huli kung sino ang talo, kung sino ang mas nedhado. Paglalaroan ni si Camila at hindi niya ito titigilan hanggat sa hindi ito nadudurog. Kailangan niya itong masaktan ng husto bago niya ito pagtawanan. Kinabukasan, pagkaalis ng BF ni Camila, tsaka na pinasok ni Santiago ang babae sa silid nito. Gulo-gulo pa ang buhok nito at magulo rin pati ang silid. Sa puntong yun, tila hindi na nakilala ni Santiago ang kanyang sarili para bang gusto niyang manipulahin ang babae at gawin nito ang kanyang mga iuutos. Maligo ka muna, nakakadiri, wika pa niya sa babae na imbis ikagalit nito, tila natawa pa. Sinunod naman ito ang kanyang utos at pumasok na ito sa banyo. Tiyak na tanghali na ang uwi ng kanilang mga magulang. Nawawala na rin naman ng gana si Santiago na kunin si Camila doon sa ibabaw mismo ng kama ng babae kaya naman pumasok na siya sa banyo. Tiyak na napagod ito ng gusto sa boyfriend nito. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at wala na siyang balak na magpaligoy-ligoy. Isa lang ang kailangan niya at iyon ay ang marating ang dulo kaya naman agad-agad na nga niyang ginawa ang bagay na iyon kay Camila. Matagal bago nila narating ang dulo. Kung ano man ang ginawa niya, nararapat lamang iyon kay Camila, deserve nito ang ganang klaseng pagtrato, walang kwentang babae na talaga namang pinandidirihan niya. Isa pang rason kung bakit ganoon na lamang ang galit niya kay Camila dahil nadismaya siya. Noong akala niya, ito na ang babaeng mamahalin at pahahalagahan niya habang buhay. Akala niya ito na ang perpektong babae, ngunit mali pala siya, masawal pa ito sa mga babaeng bayaran kaya dapat lang ang mga ginawa niya sa babae hindi siya magsisisi. Fernan VT, Raven Santiago Hazel Camila Tito Harry Sr. Mateo